Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyo nga lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 9, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At syempre, ang dami hong nangyayari sa ating kapaligiran sa Lunes ho. Itong Lunes na darating, nakatakda hong pagbotohan nitong House of Representatives ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ayan ho, pag-uusapan ho natin yan mamaya. Ano ho yung mangyayari dito sa Lunes at kung gaano ho ito ka-importante. Kasi kung matatandaan nyo, na-impeach na rin ho si Vice President Sara Duterte last year. Dito na ang mababang kapulungan ng Kongreso. So ano ho mangyayari sa Lunes, at syempre ditong linggo ho ay aasahan kung ma-impeach nga ho siya, ay itatransmit naman ho ito yung articles of impeachment dito sa Senado. At tingnan ho natin kung ano mangyayari ho doon. At syempre kagabi nga lang ho, binalita naman atong si Attorney Nicholas Kaufman ay nag-withdraw na ho bilang counsel, no? Bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayan ho, sino ho yung papalit ho sa kanya, hindi pa ho natin alam kasi nakaredak ho doon sa mga dokumento, no, na tinakpan ho, nakaredak. Kaya hindi pa ho natin alam kung sino yung papalit ho sa kanya bilang abogado naman ni dating Pangulong Duterte. So ayan ho, at magsisimula na rin ho yung paglilitis ho doon, di ba? Dahil ho na-confirm na rin ho yung mga charges sa dating Pangulo. At syempre bukas ho, May 10, Mother's Day naman ho. Kaya ayan ho, Happy Mother's Day ho sa lahat ho ng mga ina sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Happy Mother's Day ho sa inyong lahat. At syempre sa aking nanay, Happy Mother's Day, Lori Muniz Galang. Happy Mother's Day. At syempre yung mga pabati nyo rin ho tungkol sa Mother's Day, maaari din ho ninyong ipadala sa ating Facebook and sa ating hotline mamaya. Babasahin ho natin iyan. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, inaasahan na pagbobotohan ng House of Representatives ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ngayong darating na Lunes, May 11. Naharap ang Vice Presidente sa impeachment dahil sa di umanong korupsyon sa kanyang confidential funds, hindi mapaliwanag na yaman at pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kailangan ng boto ng 1/3 ng miyembro ng mababang kapulungan o 106 na mga miyembro para ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 9, 2026, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dahil nga ho magbobotohan na ho sa Lunes ito tanong ho natin sa bayan, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte?
Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, tinansmit na ho nung House Committee on Justice yung kanilang report na dito nga ako sa impeachment ni VP Sara Duterte at kung saan unanimous ay naging botohan 53 ho ang bumoto pabor ho na meron hong probable cause dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ito ay transmit na ho sa plenaryo last week, no? Doon sa plenary. Kung saan nga ho, inaasahan ho natin na magbobotohan na ho sa Lunes. Itong mga miyembro ng mababang kapulungan o House of Representatives ukol ho sa impeachment ni VP Sara kung siya ba ay may impeach sa Kongreso nga ho, no? At yun nga ho ang sinasabi nila, yung articles of impeachment ay itinransmit na ho sa mga miyembro ng Kongreso, kabilang na rin ho yung ebidensya. Kaya ayan ho, sa Lunes, dapat ho ay nabasa na ho nila, magbobotohan ho sila isa-isa at sasabihin ho nila kung sila ho ay naniniwala na dapat ma-impeach o dapat ho ma-dismiss nga yung complaint laban kay VP Sara. So ano ho ba yung laman ng articles of impeachment? Siyempre nandyan ho yung confidential funds. 600 plus million ho na confidential funds ang sinasabi nga ho na hindi ho maipaliwanag kung saang nadala ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayan ho. At ito nga ho, naging infamous na nga ho itong mga Mary Grace Piatos, itong mga pangalan na wala naman ho sa Philippine Statistics Authority, etc. At syempre, narinig ho din natin yung mga corruption nga din ho, no? Narinig ho natin yung statement ho ni Ramil Madriaga, di ba? Yung self-confessed, alleged bagman ni VP Sara daw, no? Di umano. Ayan ho, na nagdala daw ho ng milyones, no? O pera dito sa mga kaalyado ni Pamilya Duterte. At narinig din ho natin yung mga testimonya ho ni Senator Antonio Trillanes. Ayan ho. At syempre, nung sa mga nagdaang pagdinig, narinig ho natin yung SALN nga din ho, no? Inilabas din ho ang SALN ng Vice Presidente at doon nga ho nakita na wala hong nakalagay na cash, no? Yung pera naka-indicate doon sa kanyang SALN at nilabas na rin ho nung AMLAC yung mga transaction ho ng kanyang bank accounts, no? Mula 2007 hanggang 2022 ng kanilang bank accounts na kanilang mag-asawa. Yun nga ho, sinasabi, naglabas-masok ang halagang 6 billion pesos. At yun nga ho, nandito na rin ho yung COA, nag-testify nga din ho na may mga disallowances ang Vice President. At ang pinakauli nga ho, yung sa NBI, no? Para naman ho doon sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., ni First Lady Lisa Araneta Marcos at ni dating Speaker Martin Romualdez. So yan ho, sa plenaryo, kailangan ho ng 1/3 na boto, 106 ho. Ang ibig sabihin ho niyan, 106 na boto, no? Nung miyembro ng mababang kapulungan para ho ma-impeach si VP Sara Duterte. So ang sinasabi ho ng mga nasa House Justice Committee, meron na daw ho silang nasa 200 boto, no? Ibig sabihin, overwhelming votes ho yan. At posible nga ho talaga na ma-impeach si VP Sara dito sa Lunes. So ayan ho, yung babantayan ho natin at titingnan ho natin yan sa Lunes. Pero ang dami nga rin hong sinasabi syempre na nag-accuse naman ho no, sa mga miyembro ng mababang kapulungan na meron daw hong nagagapangan nga daw ho. Syempre may mga aligasyon ho ng pang-bribe ho dyan, at kung hindi naman ho sila i-bribe ay yung sa proyekto ho nila, o di kaya naman ho ito sinasabi ng mga ilang senador naman ay binabantaan ho sila na ipapa-ombudsman sila kung hindi sila boboto dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. At syempre, tinanggi naman ho yan ng mga miyembro ng Kongreso at wala naman daw hong ganun nangyayaring gapangan at bilihan ho ng boto. Kaya makikita ho natin sa Lunes kasi ho, isa-isa ho silang magsasalita eh. Isa-isa silang magsasalita kung bakit ho naging ganun yung kanilang pagboto. At kung magkataon nga ho, makuha ng Kongreso yung 106 na kinakailangan ho nitong boto, ay ayan ho, may impeach ho si VP Sara Duterte dito sa House of Representatives. So tandaan ho natin, na-impeach na ho siya last year, no? O noong 2025, no? If I'm not mistaken, na-impeach na ho siya. Or 2024, nung huling dulo nga ho noong 2024, 2025, ay ayan ho, na-impeach na ho siya dyan. Kaya nga lang ho, nung pumunta sa Senado, ay in-archive ho yung articles of impeachment. So yan ho yung titingnan natin. Kapag ho nakakuha yung boto na impeach si VP Sara, 106 ang vote sa Monday,
ay magtatransmit na ho yung articles of impeachment dito naman sa Senado. At yun nga sinasabi, di ba, kapag sa Senado, kailangan yung trial mag-proceed forthwith. Kaya ayan ho, meron na rin ho tayong jurisprudence dyan sa forthwith kasi pinaliwanag lang ho ng Korte Suprema mga 2 weeks ago, no? Ang ibig ho sabihin ng forthwith ay reasonable time, no? Reasonable period of time. At depende nga ho dun sa circumstances ng case. So hindi ho ibig sabihin na agad-agad pagkabigay ng articles of impeachment, kailangan sila mag-convene ng impeachment court ang Senado. Ay hindi naman ho ganun. Dapat ho reasonable period of time, sabi ho ng Korte Suprema, para ho sila ay makapag-convene as an impeachment court. So wala akong sinabi kung ilang number of days, etc. Pero dapat ho ay reasonable period, no? Hindi ho sobrang bilis, hindi rin naman ho sobrang tagal, para ho sila ay makapag-convene as an impeachment court. Ngayon ho, kung si Senate President Tito Soto yung tatanungin, sinabi na ho niya na agad-agad silang magko-convene as an impeachment court. Pero may mga bali-balita din ho na yung mga senador nga ho na naka-align kay Vice President Duterte sa Duterte family ay nagtatangka daw ho na i-block itong pag-convene ng Senado as an impeachment court. So hindi ho natin siguro pa yung balita ho na yan kasi narinig-rinig lamang ho, di ba? Pero yun nga ho, may mga sinabi na ho, sina Senator Robin Padilla, sinabi ho nila talagang iba-block ho nila. At yun daw ho ang role nila, di ba, bilang minority. Ay titingnan ho natin yan kasi may mga coup attempts din ho, no, kay Senate President Tito Soto para ho siya ay palitan. Dahil nga ho dito sa mangyayari hong ito. So ang tanong ho natin, meron ho bang karapatan ang Senado, no, para hindi ho sila mag-convene sa impeachment court? Kung naibigay na sa kanila yung articles of impeachment ng House of Representatives, sila ho ba, meron ho ba silang karapatan para hindi mag-convene as an impeachment court? So kung titingnan ho natin ang konstitusyon natin ay wala hong ganun kasi ho dapat ho nakalagay trial shall proceed, di ba? Sabi nga ho forthwith. Dapat ho yung trial ay mag-proceed, no? At yung Senado ay mag-convene as an impeachment court. Sila ho ay tatayo ng bilang mga senator judges. So wala hong opsyon doon sa konstitusyon ho natin na agad-agad ay i-dismiss na agad o i-dismiss yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o dun sa kahit na sinong impeachable officer. So ang kailangan ho, sila ay mag-convene sa impeachment court at dapat syempre sila ho ay mag-decide based on the evidence. 'Di ba? Kailangan ho mag-conduct ng trial, no? Sa madaling salita, kailangan mag-conduct ho ng paglilitis o trial. Sila ho ay manunumpa bilang mga senator judges. Yung Senate President ho ang magiging presiding officer ho dyan. At yun nga ho, dapat meron hong paglilitis o trial para ho naman lumabas yung ebidensya. At dyan na ho natin makikita yung mga abogado nga ho, no, magabilang panig at yung mga membro ng House of Representatives bilang prosecutor dito ho sa kaso hong ito. Kaya ayan ho, magiging malaki ho yung magiging linggo natin next week dahil ito ho yung aabangan ho natin. So ano ho ba yung kailangan na boto, no? So 2/3 ho ng mga miyembro ng Senado, ng mga senador ang kailangan bumoto para humakonvict ang Vice President o di kaya naman ho ay ma-dismiss ang charges laban sa kanya. So 2/3 ho para humakonvict si Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin ho, kung 24 ho ang bilang nito mga senador nga ho, ay 2/3 ho niyan ay 16. So kailangan ho 16 na boto para ho siya ay makonvict at ma-impeach ho bilang Vice President ng ating bansa. So ayan ho. Kaya titingnan ho natin yan, meron ho bang sapat na bilang para ho siya ay makonvict at ma-impeach nga ho. At ano nga ho yung kaparusahan sa impeachment? Unang-una ho, syempre matatanggal ho siya sa posisyon bilang Vice President ng ating bansa. Ang ikalawa naman ho ay yung perpetual disqualification from holding public office. Ayan ho. So ibig sabihin ho, hindi na ho siya maaaring tumakbo o humawak ng kahit tumakbo sa eleksyon at humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Crucial ho yan. Siyempre, 2028 elections, nagdeklara na ho siya na siya ay tatakbo bilang presidente. Kaya ho, binabantayan ho itong impeachment. Kasi ho, kapag ho siya ay na-convict ho dito, ay hindi na ho siya maaaring tumakbo bilang presidente at humawak na iba pa hong posisyon sa gobyerno. Kaya ayan ho, titingnan ho natin sa Lunes kung ano talaga yung mangyayari dito sa impeachment ni VP Sara. Ang magbobotohan ang plenaryo sa Lunes, May 11. At kung makakuha ho ng sapat na boto, itatransmit ho yung articles of impeachment sa Senado na kung saan dapat ho sila ay mag-convene as an impeachment court.
Kaya ayan ho, sa pagbabalik naman ng Usaping Legal, pag-usapan naman ho natin ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Naka-live stream ho tayo dyan tuwing Sabado. At maaari din ho kayong magpadala ng inyong mga katanungan ho dyan. Nandito na ho si Hermelinda Ayat Mayo, Ike Dumanhog, Ann Gomonida Macasero, Gloria Ramirez Marites, Antonio Villanesa, Mark Brito, at syempre Jovi Muniz, Happy Mother's Day po, at Fatima Muniz, Jassitan, nandito na rin Ivy Bam Abogado, ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat at syempre maraming salamat ho sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado, Radyo Pilipinas Bontok. Ayan ho, happy viewing ho sa mga taga Radyo Pilipinas Bontok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao, ayan ho, Radyo Pilipinas Gingoog. Ang dami hong Radyo Pilipinas, lahat ho ng station na nag-share ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, dumako na muna ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. First question ho natin galing sa cellphone number ending in 3814. Ito, good day attorney. May tanong po ako. Isa po akong foreman at may kontrata po ako na hindi pinapatapos or hindi pa pinatapos. Ang nakasulat sa kontrata is sa kanila po ang lunch at merienda namin pero hindi po magbibigay yung client. At isa pa po, sa date ng contract po namin ay 9 weeks po ito. At hindi ho natapos sa dahilan po madaming pinagdagdag na gawain na wala naman sa kontrata. Kakasuhan daw po kami ng breach of contract at estafa. Sir, ano po ba ang dapat na gawin? At isa pa po, minumura po ako ng client ko. Ayan ho, nag-message ho sa atin na isang foreman, meron ho siyang kontrata para gumawa ho sa isang kliyente. Ay kaya lamang ho ay hindi ho niya natapos yung pinapagawa ho sa kanya at nagbabanta ho yung kliyente no, na magdedemanda ho ng breach of contract at ng estafa. So, ano ho yung una niyang dapat gawin? Siyempre ho, kailangan niyong kausapin yung kliyente ho ninyo. No? Wala naman ho hindi ho na aayos no, sa magandang usapan. Lalo na ho dun sa mga ganito. Kasi ho yung tiyatawag ho nating breach of contract, ito ay civil law concept ho ito. Na kung saan nga ho, kapag ho yung kontrata ay nag-enter na ho yung mga partido dun sa kontrata, ay siyempre ito ho na yung magiging law o batas no, dito sa mga contracting parties. At syempre nandito na rin ho, nakasubsume din ho ito yung mga batas ho no, dito sa ating bansa. So kung hindi ho nasunod yung kontrata, ang ibig sabihin nga ho nun ay maaaring mayroong breach. Ngayon ho, ano ho ba yung breach no, na maaari ninyong ilapit no, o ikaso nga ho no? Dapat ho ay meron hong substantial breach or material breach doon sa inyong kontrata. Anong ibig sabihin nun? Dapat ho sobrang laki ho nung breach na hindi ho nagawa.
Halimbawa ho dito, yung sa kontrata ho nila, sinasabi ho niya dapat binigyan sila ng 9 weeks para tapusin yung kanilang, hindi ho alam kung bahay ito, building, etc. Ay kung hindi ho natapos within that period at hindi ho nila nagawa yung pinapagawa ho sa kanila, ay maaaring sabihin yung substantial breach ho ito doon ho sa kontrata. So ayan ho, pag substantial breach ay maaari ho kayong mademanda ho, no, na ating kakontrata ho ninyo sa mga korte for breach of contract. Kaya yun ho yung sinasabi ho niya. So maaari ho siyang mademanda doon, at ano ho yung mangyayari pag nademanda ho kayo ay syempre ang sasabihin ho ng korte ay tapusin nyo ho yung pinapagawa ho sa inyo, bibigyan at kung hindi naman ho na reasonable, no, para ho tapusin ho ninyo, ay ipapatapos ho ito sa ibang tao at your expense. Yun ho yun. So kung hindi nyo na ho matapos, hindi na ho possible na tapusin nyo ho yung pinapagawa ho sa inyo, ay ipapatapos ho ito sa ibang tao at your expense. Tapos syempre, bibigyan din ho, awardan din ho, no, yung kabilang panig ng damages. Dahil ho dun sa kanyang sinapit o di kaya dun sa mga ibang kontrata ho, nakalagay na ho yun, yung maaring damages nga ho dito sa inyong kontrata o dun sa contract entered into ng mga parties. So kung yung breach of contract ay isa ho itong civil case, ifa-file ho ito, depende na lamang din ho sa amount, etc. At karaniwan ho sa ating mga regional trial court, no, RTC, ay ito ay civil case lamang. Ibig sabihin, wala naman hong kulong ho dito. So yun nga ho, pagbabayarin lamang ho kayo, papatapusin yung kontrata, etc. Pero ang medyo nakaka-alarma ho dito sa sinasabi niya ay maaari daw ho siyang filean ho ng kasong estafa. So ayan ho, yung estafa ho ay under sa ating revised penal code, RPC, ito ay kasong kriminal. So ibig sabihin ho, maaari ho kayong makulong kung mapatunayan ho na meron ho kayong or guilty ho kayo, no, dito sa krimen ho na ito. So masasabi hong estafa kapag ho meron na hong panloloko. Ayan ho, meron na hong panloloko na nangyari. So maaari ho kayong kasuhan ng estafa. At syempre, medyo matagal-tagal ho ang proseso ho niyan. Syempre, determine pa ho ng prosecutor kung may probable cause dyan, etc. Pero kaya, kapag humakyat ho yan sa korte, ay maaari ho kayong makulong ho, no? Dahil ho dito sa estafa. So ayan ho, ang gawin nyo ho, kausapin nyo ho yung kliyente ho ninyo kung ano ho ba talaga yung mga naging problema, kasi sinasabi ho niya kaya kung hindi nila natapos ay dahil ho ang dami hong pinapagawa, ang dami hong modifications, alterations nung kliyente. Hindi nila natapos ng 9 weeks kasi ang dami hong pinapadagdag. Ay kausapin nyo ho, kasi ho, kung ganun naman ho, ay dapat ho nagdadagdag din ho sila ng period para ho matapos nyo ho yung kontrata ho ninyo. Hindi naman ho basta-basta pwedeng nagpapadagdag, nagpapa-amend, may mga variation ho na tinatawag, tapos ine-expect ho nila na same pa din yung time period na kung saan matatapos nyo ho yung kontrata. So pag-usapan nyo ho yan, at syempre ho, kung kayo ay mademanda ng breach of contract, maaari nyo rin ho yan maging depensa. At meron din ho siyang ina-allege na hindi naman din ho ginawa din ho nung kanyang kliyente, katulad nga daw ho ng mga pagpapakain ho sa kanila, etc. Ay ayan ho, pag-usapan nyo ho yan mabuti para kung hindi na ho umabot sa kaso. Ganyan naman ho tayo, dapat ho ang yung mga hindi pagkakasunduan ay hindi ho umabot na sa korte. So kung ma-resolve ho natin ito ng mapayapa, halimbawa ho sa barangay, ay maaari nyo ho yan pag-usapan na ho sa barangay. So ayun ho, kayo na ho ang makiusap, no, doon sa inyong kliyente para ho mabigyan pa kayo ng palugit, no, para matapos yung proyekto, at ayun nga ho, para hindi na ho umabot sa demandahan. Ito, question naman ho coming from Bobot de Lava, and ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Attorney, may ordinance sa aming barangay. Dapat talian ng aso, pero kinuha nila ang aso sa bakuran namin. Ay, ayan ho. Hindi ho masyadong malinaw yung katanungan, no? Pero may mga ordinansa naman ho talaga. May mga batas ho yan na dapat ho yung ating mga alagang aso ay nakatali nga ho. Lalo na ho kapag lalabas ho sa inyong bahay, dapat ho sila ho ay may leash o tali. So ayan ho, meron ho tayong mga batas ho dyan. At syempre kapag nakakagat ho yung aso ninyo, ay kayo ho ay magiging liable ho dyan. Kasi ho meron ho tayong civil code provision ho dyan na kung sino man yung nag-aalaga
hayop para sa kanyang kasiyahan o para sa kanyang trabaho ay liable nga ho, no? Para ho sa pinsala na maaring madulot nitong hayop ho na ito. At syempre meron din ho tayong mga batas ho dyan at special laws ho, no? At na nagsasabi nga ho na syempre dapat ho ay kayo maging responsable sa inyong aso. Pero yun nga ho, dito sinasabi ho niya, may ordinansa siya na dapat nakatali, pero kinuha ho agad nung barangay yung kanilang aso. So ayan ho, dapat ho ay humingi ho kayo ng paliwanag bakit kinuha agad yung aso ho ninyo, lalo na ho kung nandun naman sa loob ng inyong bahay, no? So hindi ho malinaw kasi yung mensahe, so pwede pa ho kayo mag-text ho sa atin. Pero ayan ho, dapat ho ay pumunta ho kasi kayo sa barangay para ho matubos ho yung aso ho ninyo. Hindi ho ba? At ayun nga ho, syempre yung sa ating mga animal owners, ito ho, at kailangan ho ninyong maging responsable para sa inyong mga alaga. Kasi ho, kapag ganyan ay nakakagat, ay kayo ho ay magiging liable for damages. So unang-una ho, dapat ho saluhin ho ninyo yung pagpapa-ospital nung taong nakagat ho ng inyong aso. Tapos yung mga anti-rabies shots pa ho yan, dapat ho saluhin nyo ho yan. Sa ibang pagkakataon ho, kapag ho nagtatrabaho yung nakakagat ay meron hong lost income. So kailangan nyo din hong saluhin ho, no? Bayaran yung lost income niya para kung sa ilang araw ho niya na hindi ho siya nakapagtrabaho. At syempre meron pa rin mga ilang damages ho dyan na maaari din nung i-award o di kaya naman ho ibigay ho ng barangay, no? So sa madaling sabi ho, kung mag-aalaga ho kayo ng aso, kahit nga ho mga pusa, ay dapat ho maging responsable ho kayo doon sa inyong alaga. Kung lalabas ho kayo, dapat ho ay nakatali ho iyan at siguraduhin nyo ho na hindi ho makakakagat o makakapinsala ng iba pa hong tao. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. At syempre meron din tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 9, 2026. Dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, botohan na ho dito sa darating na Lunes. At sumagot ho kayo dito sa ating tanong sa bayan, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalam. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batiin lamang ho natin yung mga nakikinig sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho Radyo Pilipinas Facebook page at syempre usaping legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Nandito na ho si Marilyn Manalo, Margarita Gimbongan, Lucia Salcedo. Ayan ho, nandito na rin ho si Reynaldo Huna. Ayan ho. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre Nick Danyes, ayan, happy viewing din ho sa inyo. Eto, question naman ho coming from YouTube. Ayan ho, meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal. At ayan ho. At syempre maraming salamat ho sa ating mga subscribers ho dyan sa ating YouTube channel at doon ho sa mga interviews ho natin dito sa mga resource persons natin. Ang gaganda ho ng bilang ho natin dyan. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre pwede din ho kayong mag-comment na inyong katanungan ho sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang ho Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho. So ang coming from Pastrana Tejada Adventure. Ayan ho. Attorney, may tanong po ako. Taga Manila ang umutang sa akin. At dito ako sa Bicol. Pwede po ba na dito ako magsampa ng small claim sa Bicol? Salamat po at pasensya na ho sa abala. Ayan ho. Ay, hindi naman ho kayo abala. Siyempre, lahat ho nagtatanong ho sa atin hanggat maaari ay sinasagot ho natin yan. So, ang katanungan ho niya, yung nangutang ho sa kanya ay nasa Maynila at siya ho ay nasa Bicol. Maaari ho ba siyang mag-file ng small claims? Maaari ho yan kasi ho nakasaad ho dun sa ating small claims, rules on small claims cases.
Ayan ho, no, kung saan ho kayo magpa-file ng action, ay maaari ho yan doon sa lugar kung saan ho kayo nakatira o doon ho sa lugar na kung saan nakatira yung taong umutang ho sa inyo. So sinasabi ho niya, siya ho ay nakatira sa Bicol, ay nasa Maynila naman ho yung umutang ho sa kanya, maaari pa rin ho siya mag-file ng kanyang small claims dito ho sa Bicol kasi ho doon ho siya nakatira. So ayan ho At ayun nga ho, at ano ho ba yung small claims cases? So kung ang nagkautang ho sa inyo ay yung pagkakautang ho hindi naman ho higit sa 1 milyong piso, 1 million pesos, hindi ho kasama ho dyan yung mga interest, ay ayan ho, maaari nyo na ho yan i-file sa ating mga small claims court. So ano ho ba yung kagandahan ng ating small claims court? Ang kagandahan ho kasi niyan, unang-una, hindi nyo na ho kailangan ng abogado. So ayan ho, hindi nyo kailangan ng abogado, informal ho yung magiging proseso sa ating mga small claims court. Hindi nyo na rin ho kailangan ng mga mahabang pleadings na ginagawa ho ng mga abogado. Kasi nga ho, hindi nga ho kailangan ng abogado, hindi na rin ho kailangan yung mga mahabang pleading na kung saan naglalaman ho ng mga argumento, depensa na magkabilang panig. Kasi ho, yung mga ginagamit ho sa ating small claims court ay templated na ho. Templated ho yung mga forms na ginagamit ho dyan. Ibig sabihin, fill upan nyo na lamang ho. Halimbawa ho, kung kayo ho yung magdedemanda, meron ho iyang statement of claim na kung saan ilalagay nyo ho yung pangalan nyo, pangalan nung nagkautang sa inyo, ano ho yung nature ng pagkakautang, at magkano yung sinisingil ho ninyo. Ayan ho. At doon naman ho sa kabilang panig, syempre, meron naman hong verified response. So dyan nyo ho sasabihin kung meron ho bang pagkakautang talaga sa inyo, bayad na ho ba kayo, at ayan ho. So ito ho ay mabilis na proseso kumpara ho doon sa mga regular courts ho natin. At syempre, ang pipilitin ho muna nung ating mga small claims court na kayo ay pag-ayusin. Kapag hindi ho kayo napag-ayos, ay syempre dadating na ho ito sa isang hearing o trial nga ho. Pero informal lamang ho yung hearing o trial at usually natatapos nga ho ng 1 araw. At pagkatapos ho nito, syempre, within a reasonable period of time, maglalabas na ho ng desisyon yung ating mga small claims court na kung saan kung maaari ho kayong makapaningil nga ho, no? O hindi, nung pagkakautang ho sa inyo. So tandaan lamang ho, yung desisyon ho ng small claims court ay pinal na ho at hindi na ho maaaring apela pa sa mas mataas na korte. So yung desisyon ho niya on the merits of the case. So hindi na ho yan maaaring apela. Pero kung syempre, kung meron hong due process na nalabag, no, nalabag sa inyong mga karapatan sa due process, ay maaari nyo yan iapela sa mas mataas na korte. Pero on the merits ho, hindi na ho pwedeng iapela yung magiging desisyon ho ng ating mga small claims court. So ayan ho, sana ho ay kayo ho ay makapag-demanda. At yun nga ho, kung naman ho lalampas sa 1 milyong piso yung inutang ho sa inyo, ay doon na ho yan sa mga regular courts, either sa ating mga MTC or RTC. Doon na ho yan tatakbo, no? Doon sa ating mga regular courts. At yun nga ho, kailangan nyo na ho ng abogado at dadaan na ho yan doon sa usual process ho natin sa pagpa-file ho ng mga kasong sibil. So sana ho, ayan ho, makapaningin ho kayo ng pagkakautang ho sa inyo. At yun naman ho sa mga nangungutang sa ating mga kapwa-tao, ay alam ho natin mahirap naman ho ang buhay ngayon. Pero dapat ho ay magbayad pa rin ho kayo ng pagkakautang ho ninyo. At yung tao naman ho ay ganun din naman ho. Mahirap din ho ang buhay. So kailangan ho niya yung ipinautang niya ho sa inyo. So kung hindi ho kayo makabayad ng agad-agad, ay mag-usap ho kayo para ho sa mas mahabang terms o di kaya kahit paunti-unti ho ninyong bayaran. Ang importante ho dito ay magbayad ho kayo at hindi ho kayo tatakas sa inyong mga pagkakautang. Ayan ho. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan at syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 9, 2026. Dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, mag-text ng inyong tanong, komento or aksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
Nagbabalik ang usaping legal ito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito, question naman from Jessa Cabintoy. Attorney, good AM po. Paano po kung okay na po ang usapan sa barangay na kunwari magbibigay po ng buwan na 3,000, may interest pa po ba na mangyayari? Salamat po. Ayan ho, yung nilawan nyo doon sa usapan nyo sa barangay kung kasama na ho yung interest doon. Kasi ho, kapag ho dumaan ako sa barangay ay syempre yung sinasabi nga ho natin, no, ay mag-ayos ho kayo sa barangay, etc. Ay sila ho yung magsasabi ho sa inyo kung magkano ho yung buwan-buwan na ibabayad ho sa inyo, no. So dito ho sinasabi niya 3,000 nga daw ho, 3,000 per month yung sinabi na bayaran nung barangay, ay linawin nyo kung kasama na ho yung interest ho dyan. Usually kasama na ho yung interest. Kasi nga ho, kung nagbarangay na ho ito yung net settlement na ho, no, na dapat ho ninyong bayaran. Kasama na ho dyan yung interest, yung mga days na kayo ay delayed, etc. ay dapat ho, lahat ho, naka-impute na ho, nakasama na ho kung magkano ho yung babayaran na total, tapos yun ho yung i-divide buwan-buwan para ho magkano yung maaring bayaran nyo ho ng buwanan. So yun ho, ang payo ho natin dito, linawin nyo ho sa barangay kung sinama ho nila yung interest dun sa 3,000 piso. So ayan ho. At syempre ho, kung hindi ho nila gampanan pa yung pinag-uutos ng barangay, ayan ho, maaari ho kayong lumapit na ho sa korte. So ayan ho, kailangan nyo lamang ho ng Certificate to File Action o CFA na katunayan na dumaan na ho sa barangay yung inyong paniningil ho ng utang at tapos ho wala ho nangyari. So ayan ho, pagdating ho doon sa korte ay ibang computation na ho yan. Siyempre i-impute na ho dyan kung ilan yung number of days na delayed na ho yung pagbabayad, no. Hindi lang from the time na talaga namang ho naniningil ho kayo, from the time na nagsettle pa sa barangay, etc. Ay ayan ho, bagong computation na ho yan ng interest kapag ho ay napunta na ho yan sa korte. So, ayan ho. Kaya ho doon sa ating mga partido kanina, sinasabi ho natin ay dapat naman ho, kung hindi ho kayo makapagbayad pa, no, kulang pa ho kayo sa pera, ay makipag-usap ho kayo doon sa taong inutangan ho ninyo. Magkaayos ho kayo sa barangay kung magkano ho yung maibibigay ninyo buwan-buwan. At ayan ho, importante lamang ho ay huwag tayong tataka sa ating pagkakautang at huwag din ho tayong manloloko. 'Di ba? At doon ho sa mga pinagkautangan ay wag naman ho tayong mamahiya din sa social media, no. So isipin ho natin na tao din naman ho itong mga nangutang ho sa atin. Wag ho natin silang paiyain, wag ho tayong magbanta, 'di ba? Pwede rin ho mahantong yan sa grave threats, etc. So ayan ho, yung tama lamang ho ng paniningil at sana ho ay mapag-ayos pa ang lahat ng ito sa barangay. Ito, syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 9, 2026. Dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, from cellphone number ending in 8133. I've always believed that Sara and her cohorts shall be charged with plunder and the other concomitant cases related or connected therewith. Were the impeachment case consummatum est. Everything about Sara Duterte Carpio as VP is finished. And from Ibrahim Al-Safi bin U. And watching from Cagayan Valley. Happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa Cagayan Valley. Ay ayan ho, syempre titingnan ho natin yan kung anong mangyayari nga ho dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ay ayan ho, syempre magbobotohan ho sa Lunes. Tingnan ho natin kung maaabot nila yung 106 na boto dito sa plenaryo. May mga kongresista ho na nagsasabi na naabot na ho nila at meron nga daw ho 200 na ho yung signatures na or mga taong handang bumoto. Ay kapag na-impeach ho siya sa Monday sa Kongreso, ay itatransmit na ho ito dito sa Senado yung articles of impeachment. Nandoon ho yung mas magandang laban kasi ho dito 24 lang yung mga senador. At meron nga ho nagsasabi na meron hong mga bulong-bulungan nga ho na ibablock ho itong pag-i-convene ho ng Senado sa impeachment court. Ito hong meron din hong mga coup attempts, no, kay Senate President Tito Soto. Ayan ho yung titingnan natin sa susunod na linggo. Kaya manood ho tayo ng balita at syempre mahalaga ho ito kasi ho itong impeachment, ito ho ay accountability ho ng mga public officers. Hindi lamang ho si Vice President Sara Duterte, lahat ho na impeachable officers na dumadaan sa impeachment ay ito ho ay sinusubok ho
kung meron ho bang accountability issues and meron ho ba silang impeachable offenses na talaga naman naganap. So ito lang ho kasi yung way para matanggal ho sila sa pwesto, itong mga impeachable officers. Kaya ho ito ho ay sagrado. So tingnan ho natin ito. At sana ho yung mga congressman ho natin, bumoto ho kayo dito, no, base ho sa ebidensya na naipresenta. At all the way dun sa Senado, bumoto ho kayo gamit ang inyong konsensya. At yung ebidensya nga ho na ipepresenta ho sa inyo. And dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jobel Lustre, at syempre si Miss Tess Ramirez, nandito din ho. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong